Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong nga adlaw sa tanan, nalaygon ang Dios sa higayon, oportunidad nga gitugot na sab kanato nga kitang tanan makahimo karon sa pagbasa o pagkumalandong diya sa iyang balaang pulong. Once again, tuguti ako sa pagpakiguban kaninyo, pipila lang kagutlo alang sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Magatugyan kita diha sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Amahan og Dios nga langit nun, nagapasalamat kami sa oportunidad nga imong gihatag na usab kanamo nga makabasa kami, makapamalandong sa imong balaang pulong. Tungod kay ang imong pulong mao ang suga, maong lamparahan sa among mga tiil o kahayag sa among mga aligianan. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo diya sa ilang panimalay, o usab bisan pa man ang tanan ng mga Facebook friends, mga followers, likers, sharers, o partners Ginoo ni nga ministry. I pray for your blessings to be upon us all. Lord, use your word nani sa amo mga kasing-kasing. For all these things we ask in Jesus' name. Amen. Salamat higala, dalaygon ang Dios sa higayon, oportunidad nga diin kita makapadayon sa paghimo sa ato ang devotional, no? Every morning from Monday to Saturday. Dalaygon ang Dios kay bisan pa man nga medyo dili maayo ang tempo, no? Kusog ang ulan o from time to time bundak, no, dinhi sa among area, and I do believe nga diha pod sa inyohang mga lugar, nagkalain-lain nga area sa ato ang nasod sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o bisan pa man sa tibuok kalibutan, no? Daghan mga areas as of now nga under sa ginatawag nato nga dili gyud normal nga kondisyon. Og this time gusto ko kamo nga pagadalon sa atong pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo, mahitungod sa ato nga pagtratar diha kan Ginoong Hesus. The challenge is don't be neutral toward Jesus. Once again, gusto na ko i-remind matag usa kanato, I would like to remind all of us kanimo karon gala nga anaa sa imong nahimutangan. Kumusta ang imong nga pakitungo kan Jesus Christ? Kumusta ang imong pag-ila kay Jesus Christ? Kumusta ang imong pagpanugyan diha sa imong kinabuhi diha kay Kristo? Are you neutral toward Jesus? Basi igo ka lang nakabati sa iyang pulong, nakaila ka niya by name, but in reality wala kay lalong na pakigrelasyon diha sa Ginoo. Try to consider, search your heart, and re-evaluate diha sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi gala. It's because usa kini ka importante kay nga butang nga kinahanglan makonsiderar, matagaan atong pagtagad sa atong pagkinabuhi. It's because dako kini og kahimuan diha sa atong kinabuhi. Don't be neutral toward Jesus. Ganuman, because there are dangers of being neutral toward Jesus. Daghan nga mga delikadong butang, daghan mga dangerous nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi kung mahimo kitang neutral diha kay Jesus Christ, no? Dili kita mo panig kay Jesus Christ, o moingon siguro ta nga wala man pud ko nagpanig sa dautan, dili pud ko magpanig kay Jesus na akos tunga, no? Remember, walay neutral
diha kay Jesus Christ. It's either iyaha ka kay Jesus or diha ka sa kalaban. No? Never be neutral toward Jesus because there are dangers of being neutral toward Jesus. Ang ato nga passage pagabasahon gikan din sa Matthew chapter 12 verse number 43, starting from verse 43, nagaingon ang pulong sa Ginoo, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. In verse 44, then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth empty, swept, and garnished. In verse 45, then goeth he and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Dangers. Kung maingon ka dangers gala, daghan kini. And out of this time, aduna lay pipila ka akong ipinpoint nga mga dangerous nga mga butang nga nagakahitabo o ma-experience to anybody who are neutral toward Jesus. It's either mudapig ka kay Jesus Christ or dito ka sa iyang kalaban. Hinumdum mo nato that there are two forces, spiritual forces in this world. Mao ang God or the devil. Mao ang opponent sa Ginoo, which called Satan. And of course, uban sa iyahang mga demons, mga fallen angels, kung tawagon din sa Bible. Now, don't be neutral toward Jesus because there are dangers of being neutral toward Jesus. Now, higala, si Ginoong Jesus, Jesus told in this story about the possibility of demons attacked to the human being. We could not deny it even from the past. Kung imong tanawon ang balaang kasulatan, daghan kaing mga examples in the Bible nga naay mga pag-atake ang demons sa human being. No? O tungod kay makita nato kini sa Biblia, o even the Lord Jesus Christ encountered many cases ingon ani, no, similar sa gisulti niya ato makita igala nga ang demonic attack is real, no, tinuod gayon. And even Jesus naghatag siya og daghan nga mga sugilanon about niini, no, si Ginoong Jesus. But pasabot that the demonic attacks are real in the human being in any form, klase-klase ng mga stelo sa iyang pag-atake, no? So mao kana siya ato makita dinhi, and there are innumerable biblical proofs or evidences found in many passages throughout the whole Bible. Kung magbasa ikaw higala o makita nimo nga daghan kaing mga instances, daghan mga passages dito sa Bible nga naghisgot may tungod niini. It means to say, naghatag siya og katinuoran, no? Naghatag siya og mga prueba, proof or evidences nga naagyod kini nga maong sitwasyon sa atong kapanahonan even in the past. Ni antong panahon sa mga apostoles nga nag-una kanato, daghan kaing mga naka-experience niini. Now, you know what? Personally, I experienced also niini during my high school life, no? One of our schoolmates naka-undergo niini og I was there. Nakita nako with my 2 eyes kung paano siya gipasuffer sa demons. Or I think ikaw sab karon nagapaminaw, aduna isab ikaw mga na-experience or na hibaluan niini diha sa imong nga nimutangan, or it might be
sa imong mga na-experience in the past. Makita na to ang mga pagpamatuod ni ini nga dili lang kini nakasulat sa Bible, but even today makita na to ang iyang visible manifestation ini, no? Dahil mga lessons na gusto nato ipaabot dinhi. Number 1 is the demon possession is possible and true. Okay? Mao kana siya ang buot ipasabot o ipaabot ni Jesus Christ kanato. Si Ginoong Hesus wala niya kini gideny. In fact, clearly nagasulti, naghatag siya sugilanon may tungod niini that the demon possession is possible and true. And we could not deny it. Now, ato makita, the point of these verses that describe demon possession goes back to Jesus' warning about the peril of being neutral toward Jesus. Kung magiging neutral ka diha kay Jesus Christ, remember, you are kept by the evil one. Kay usa ka transaksyon, usa sa mga ginapaningkamutan sa kalaban sa Dios, mao nga i-keep niya ang tao away from God. O ato magkaplagan ni gala na even si Jesus Christ naghatag ni ini nga maong warning. A demon cast out of a person initially goes through a dry places seeking rest. Mao kana siya ito makita according sa sugilanon ng gihatag ni Ginoong Hesus. The demon's house is a human body according to Jesus' story. Now, kung ato mabasa, kung mabasahan po na nimo kung nagabasa ikaw sa Bible, o usa sa mga instances nga gisugilo ni ini katong time nga si Ginoong Hesus naka-encounter og usa ka demonic man, og ang demons gikan ni atong tao gibalhin ngadto sa mga hayop, no? Dito sa mga baboy, og katong tanang mga baboy nga nasudlan sa evil spirit, silang tanan nangamatay kay nangamak sila ngadto sa lake o sa linaw. Now, higala, many examples throughout the Bible, the devil's invasion and destroy lives in so many ways. Daghan mapamaagi nga distrosohon, dauton niya, i-distract niya ang kinabuhi sa usa ka human being in order nga mahimo siyang useless, mahimo siyang ineffective nga tao, hindi mapuslan alang sa kahimayaan sa Ginoo. O kung na unsa man ang pinaka-target sa kalaban, mao kana siya higala. Nga kung himuong lumpo ang tao, himuon niyang useless, mahimo siyang without effect niining kapanahonan karon, even sa iyang pagkinabuhi, wa siya mahatag nga maayo alang sa uban. No? As they seek to inhabit human bodies through which they can do more damage. Now, daghan mga buhat ang demons diya sa kinabuhi sa tao. O usually, ang tao nga iyang mapossess or ma-under sa iyang control, iyang kasagara yun malulong diya sa klase-klase ng mga vices, mga bisyo sa kinabuhi. O ang purpose, ang target niya is that the human body could be destroyed, no? Mao kana siya, gubuon niya, dauton niya ang human body. Mao na nga inganyo niya na ang tao malulong sa tanang klase sa bisyo as possible aron nga mahimo siyang useless nga pagkatao. Di na mapuslan, di na matabang bisag unsaon pa, no? Mao kana siya usahay sometimes daghan mga katawhan nga wala makarealize ni ana. Ikaduha, lesson nga gitudlo ni Ginoong Hesus gikan sa passage nga itong nibasa, that demon-possessed could be cast out. Ang usa ka tao nga na demon-possessed, pwede siya maka-recover, ma-cast out. No? So, in fact, during the time ni Jesus Christ, in so many ways, napakita niya paano niya gi-cast out ang mga demons out gikan sa body sa usa ka person. O even sa iyang mga disipulo. Though, of course, daghan mga instances
nga ang iyang mga disciples sometimes bigo sila sa paghimo sa pag-cast out sa devil, but ato makita nga naay mga instances nga nahimo usab nila kini. Buti pa sabot higala nga tinuod real kini nga mga panghitabo, no? When a person heard the gospel of repentance, asking forgiveness, the heart will be clean. Mao kana siya kung imong tanaw ng passage nga atong nabasa kaganina, no? Nga sa dihang mo abot sa point nang usa ka tawo maghinulsol, magrepent, diha nga time ma-cleanse ang iya nga kasing-kasing, mahinluan siya in the sight of God. But atong hinumdumon, makita na to, but that a person is still prone to the devil's worst attack. No? Naay mga panahon nga ang tao makadungog sa gospel, maghinulsol siya, pero there are tendencies nga kana nga person wala tinuod makadawat kay Jesus Christ, wala tinuod makapanugyan sa kinabuhi kay Kristo. So ato makita, kana nga person do nga nakahinulsol siya, naka-realize siya sa iyahang mali nga mga aksyones, mga buhat, mga pagkadautan, naka-repent siya, pero wala ka na nagpasabot nga secured siya. Especially kung kana nga person wala niya matugyan ang iyang kinabuhi niya sa Ginoo. Prone gyapon siya sa mas worst nga devil's attack. No? Mao kana siya ang atong makaplagan. Hinumdumon nato that the evil is a force who may be at bay but is never be eliminated sa kinabuhi sa tao. Even sa Kristohanon, ang trabaho sa evil one dili siya na eliminate. There are tendencies, even the Christians, even the believers of God, pwede siya maging biktima sa mga tentasyon o mga pagganoy, no, sa evil one aron makahimo siya mga butang na dili maayo. Bata ato makita igala nga dili gyud totally ma-eliminate unless moabot o kuhaon ang Kristohanon, kuhaon sa Ginoo. No? Mao kini siya, the evil spirit or evil spirit doubling their effort to afflict or to disturb and even to destroy lives as they can. Kung ang usa ka tawo makarealize sa mali niyang gibuhat, apan usa ka butang wala niya matugyan ang kinabuhi sa Ginoo, naa pagyapoy tendency, prone gyapon siya sa mas worse nga attack sa kalaban o to the point nga gubaon yun sa devil ang iyang kinabuhi nga di na gid siya mapuslan. No? But remember, niining tanan, only God can stop them. Only God can stop them. Mao ka ng panahon nga muhangad ka sa Ginoo, mangayop kag tabang sa Ginoo, mutugyan ka sa imong kinabuhi diya sa Ginoo. Kay walay kakayahan ang tao nga maka-refuse o makapugong niining maong mga butanga. Ikatulo, neutral person is possible of demonic repossession. No? Repossession. Mahitabo, posible po nga ang usa ka tao, even though nagrepent siya, pero wala siya magtugyan sa iyang kinabuhi kay Kristo. Wala siya nakadawat kay Kristo, iyang ingon nga iyang personal na manluluwas. Wala siya Holy Spirit diya sa iyang kasing-kasing. Posible gyapon siya ma-repossess. No? Mao kana siya. Repossession is far worse. Take note of that. Kana bitang tao nga usahay nahayagan unta naliwanagan sa gospel, pero wala siya gihimo nga positibo nga step or steps pagdangop sa Ginoo, pagtugyan sa kinabuhi sa Ginoo,
later on, matingala ka, mubalik siya sa pagkinabuhing daotan, mubalik siya sa pagkalulong sa mga bisyo nga sumala pa mas worse than sa ming-agi. Mao ni ato makita sa Matthew chapter 12 verse number 44 nagingon, and then he said, I will return into my house from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept and garnished. So ato makita igala buting na implication nga si Jesus Christ gihatag niya kini mong sugilanon sa ang usa ka balay din nag-refer sa usa ka human body. O ato makita nga ang usa ka tawo, the moment kasi nagrepent, naghinulsol siyang pagkamakasasala, nahinluan siya, gipasaylo siya sa Ginoo, apan ang isyu din is ato makita wala niya gidawat ang Ginoo, wala niya nadawat ang Holy Spirit niya siyang kasing-kasing, o to the point nga ang evil spirit nga ninggawas gikan sa iyang body o sa iyang kinabuhi, pagbalik niya, pagtanaw niya, nakita niya nga empty na, bot pasabot, nahinluan na, o maayo ng pagkaplastar, o maayo ng puyan. Ato makita nga sa dihang nakaplagan sa evil spirit nga ang iyang dating human body nga gipuy-an, walay nakapuyo nini, walay nakaokupar ni ini, walay Holy Spirit diya siyang kasing-kasing. Unsa iyang ginahimo in verse 45, then goeth he and taketh with him 7 other spirits more wicked than himself. So ato makita igala nga dili lang enough nga siya ang mubalik pagpuyo ni atong balaya, ni atong kinabuhia, but ang iyang himuon, pinakakulba ang iyang himuon, manginbitar pa siya another spirits na gitatawag din more wicked than himself, mas dautan pa, mas worse pa kaysa iya. O kung sa gibuhat, and they enter in and dwell there. But pasabot, mubalik sila pagsulod. And the last state of that man is worse than the first. Of course, kung grabe ang damage nga nahimo itong usa lang ka evil spirit nga nagsulod dati sa iyang kinabuhi, how much more nga naapay mas 7 nga mas worst, wicked, kay sa unang spirit. So it means to say, mas mo grabe pa ang estado niya ng person. In sa last part, even so shall it be also unto this wicked generation. It means to say, kung nahitabo kini in the past, na encounter ni Jesus Christ with His disciples, na nag-una ka nato, it is also possible in our generation today. Kung napansin ni mo higala, wala nagakanindot ang atong kapanahunan, ang atong kalibutan, ang atong lugar, ang atong nasod, ang kinaiyahan sa mga tao, ang attitude sa mga tao. You know what? If you are honest, kung nakabantay ka higala, sa Biblia makita nimo nga mas nag-worse ang kantangan sa atong sosyedad karon. Whether we like it or not, we cannot deny it. Kung imo tanaw ni gala, visibly makita na to ang effect, makita na to ang trabaho sa gisul ang tinuod nga ebidensya sa gisulti ni Ginoong Jesus. Nagakahitabo kini, no? The demon returns to the person it had left, discovering that he or she is still receptive into the demon's presence because no superior power occupies that person. Pagtanaw niya, nakahinulsul tuod siya, pero ang kaso lang, wala niya matugyan ang kinabuhi sa Ginoo. Wala niya madawat ang Ginoo siyang kasing-kasing. Walay Holy Spirit nga nag-occupy diha sa iyahang kasing-kasing. No? O, nahitabo na nibalik ang evil spirit. Therefore, after repenting, a person needs to accept Jesus and follow the Holy Spirit to control
his or her life. Kung ikaw karon higala nasabtan nimo ang mensahe sa pulong sa Ginoo, ang required sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo alang sa matag usa kanato, kung wala pa nimo madawat si Kristo, try to consider, evaluate im kinabuhi. Kung wala pa kay personal, di pa ka sure nga ang imong kinabuhi anaa nas kamot sa Ginoo, one thing importanteng himuon nimo, just repent, paghinulsol sa imong mga sala. No? Ang kunang ikaw kay kitang tanang tao makasasala man gayon, itugyan ang imong kinabuhi diha kay Kristo, diha sa Ginoo, tungod kay siya nahigugma kanimo o gusto siya nga aduna siya part, makaparticipate siya sa imong pagkinabuhi. Gusto niya nga siya mag-control sa imong kinabuhi, gala. Pero the only thing, ikaw ang mag-decide niini. Kinsa man ang gusto nimo mag-control sa imong kinabuhi? Is it God or the other one? Ikaw ang mag-decide. No? Kung imong nasabtan karon, just repent and commit your life to Jesus. Accept Jesus as your Lord and Savior and allow the Holy Spirit to take control diya sa imong kinabuhi. Then you can be assured nga dili ka nagambalaon, no? Dili na kanang ginatawag og evil possession, ang evil spirit dili na makapossess kanimo. It's because you are possessed by the Holy Spirit. Possessed by God. If you commit your life to God, to Jesus, and allow the Holy Spirit to take control diya sa imong kinabuhi. Have you received Jesus as your Lord and Savior? Nadawat na ba nimo, natugyan na ba nimo imong kinabuhi kay Kristo higala? Don't tell me na moingon ka, gikan pa sa kong pagkabata, i-commit ko na akong kinabuhi kay Kristo. No, that is not right. That is deception. Ang pagtugyan sa Ginoo higala, mag-start the moment ka ikaw nakadungog sa gospel, nakasabot sa gospel nga dapat o kailangan nimo kanang himuon. Okay? Walay tao na sa bata pa siya nakatugyan niya siya ang kinabuhi sa Ginoo unless naa na siya pamuot, na siya sa labutan, no? Nakasabot na siya, nakabasa siya o nakapaminaw siya sa true gospel of God, the Bible. Now, do you want to receive Jesus as your Lord and Savior? Gusto ba ka karon diya sa imong himutangan? Na gusto nimo dawaton si Ginoong Hesus? Do you want to receive Jesus as your Lord and Savior? Be honest to yourself. Remember, we need Jesus. And without Jesus, we can do nothing. You cannot resist the devil's actions nga atong nahimo. Tingala ka nga nung grabe ang imong mga nahimo nga di man ta nimo gusto himuon pero nahimo nimo. It's because dili na ikaw ang naghimo niana, somebody else. No? Do you want to receive Jesus as your Lord and Savior? Don't wait. Receive Him now. If not yet, do it now. Don't do it lately. Do it now. Don't be neutral toward Jesus. May God bless His word. Let us pray. Amahan nga langiton, thank you so much, Lord, for allowing us to read and study your word. Salamat, Ginoo, kay imong pulong nagatudlo ka namo clearly ug ikaw mismo, Ginoo, nagapaabot niini ka namo. Unsa ka importante nga dili kami maging neutral diha kanimo. It's because para kanimo, O Dios, either imuha kami or iya sa kalaban. Nobody could be neutral. Amahan, panalangini ang tanan nagapaminaw
Kung anaa karon nakasabot, nagapaminaw ni ini, ug wala pa siya makasiguro kung napundar na, aduna na siya relasyon, personal na relationship, uban kanimo. Tabangi Ginoo i-bless ang matag usa. Maghinulsol sa sala o personally mo commit sa iyang kinabuhi diha kanimo. Lord, ikaw na sayod sa tanan nga nagapaminaw karon. I hope and I pray that your word will convict the heart of all listeners and viewers. All these things I ask in Jesus' name. Amen.